Hello everyone. Today I'm going to report the People Power Revolution. The People Power Revolution, i-discuss ko po dito ay ang tungkol sa non-violence resistance. Ayan. So the EDSA People Power Revolution in 1986 exemplified the power of the non-violent resistance in achieving significant political change through peaceful tactics such as the mass gathering. So along Manila, EDSA Avenue, civil and disobedience by the openly defying government orders and the use of the symbolic act. So like offering flowers and prayers, the movements demonstrated unity and determination without the not to violence. The presence of the media serves as safeguard, so deterring the use of the force by the government. So while the defection of the military personnel weakened their ability to suppress the movement negotiation. So a unified goal of the restoring democracy. So keep the movement focused. And the strategic planning minimize confusing despite threats the resilience of the non-violent protesters to showcase their commitment to peaceful change and the garnered. So international supports ultimately. So the discipline and the principled approach of non-violent resistance proved instrumental in achieving the revolution's success. So dito po ay pinapakita ng EDSA People's Power Revolution noong 1896 kung paano na nagawa ng mga tao ang malalaking pagbabago sa politika. So nang hindi gumagamit ng karahasan. So ginawa nila ito sa pamamagitan ng mapayapang pagtitipon sa EDSA. So dun sa EDSA Avenue, Maynila. So sa pagsuway sa mga pamahalaan sa mapayapang paraan at sa paggawa ng mga simbolikong bagay. So tulad ng pagbibigay ng mga bulaklak at pagdarasal. So ito ay nanatili na magkakasama at determinadong nang hindi nag-aaway. Nakakatulong ang media na naroroon dahil ayaw gumamit ng mga dahas ng mga gobyerno nung sumali sila ilang militar sa kilusan ng nahihirapan. So ang gobyerno ng pigilan sa nag-uusap sila ay nagkakasundo sa isang pangunahing layunin sa ibalik ang demokrasya. Nagpaplano silang mapabuti upang maiwasan ang mga kalituhan kahit may mga panganib. So pinapakita ng mga taong nagpo-protest, non-violent resistance is a way of protesting and taking action in the politics instead of using violence. People use the reference method to make change in society and politics of culture. They do this without hurting anyone physical. They use tactics like protest, so demonstration and other ways to show their disagreement with a fairness. So oppression and bad rules. So the key point that is to follow the idea and not using the violence. So while trying to make things better. So syempre ang walang mga dahas na paglalaban sa isang mapayapang paraan upang magprotesta at gumawa ng mga pagbabago sa politika ng lipunan. So sa halip na sa makipag-away sila, gumagamit sila ng mga taong mapayapa sa pagmaraan ng mga tulad ng protesta, so demonstration. So ginagawa nila ito upang ipakita na hindi sila sumasang-ayon sa hindi patas na masamang panuntunan. Ang mahalaga ay hindi nila sinasaktan ang sino man. So habang sinusubukan na pagandahin ang mga bagay. So ayan, so meron po ako dito i-show. So here's some pointers. Ayan, so here's the non-violence resistant. So ayan, ang first, una ay ang mass gathering. So people gathered peaceful along the EDSA Avenue in the Manila, so creating strong and human presence. So meron silang threatened determination against the government. So sa pamamaraan na yan, so sa panahon ng revolusyon, nasama-sama ang mga tao. So hindi nakikipaglaban, nakatayo sila sa isang lugar na tinatawag na EDSA Avenue sa Maynila. So ito ay nagpapakita sila ng pagkakaisa at determinado laban sa mga gobyerno.
So, ang pangalawa natin ay ang defiance of order. So, protest. Ayan, so ang government orders and curfews showing resolve to challenge the regime's authority through civil and disobedience. So, ang pangatlo natin. So, ito naman ay ang mga nagpo-prot ayan, sa mga nagpo-protesta o ay hindi ayan, hindi sila nakinig sa mga patakaran ng gobyerno. So dito sa nananatili sila na labas kahit ang pagkakatapos ng oras. So pagtulog nagpapakita ito ng nahanda sila. So hamunin ang mga gobyerno sa mapayapang paraan. So symbolic action. So like of offering flower to a soldier, yan po yung ating pangatlo, and using prayers and song conveyed a message of peace, unity, and moral conviction. So gumagawa sila ng mga bagay tulad ng pagbibigay ng mga bulaklak. So ang mga sundalo, so siyempre sa pagdarasal at pagkanta ng mga kanta, so ito ay tulad ng pagpapadala ng mga mensahe, kapayapaan at pagkakaisa at matibay na paniniwala. So, pang-apat po natin ay ang media influence. So the presence discouraged the government from using violence as the world was watching this protected. The protesters and expose any potential violence. So dahil dito nandoon ang mga news reporter na ayaw ng gobyerno na makitang gumagamit ng mga kaharahasan. So pinapanatili nitong ligtas ang mga nagpo-protesta. So pinapakita kung mayroon silang anumang karahasan. So panglima natin ang military defection. So sa military defection, so join movements refusing and suppress the protesters. So the weekend, the government, so ability to force. So ang ilang mga sundalo naman ay sumali upang magprotesta at ayaw silang saktan na naging mas mahirap. So syempre ang gobyerno na gumamit ng dahas. So ang pang-anim natin dito ang negotiation dialogue and negotiation were pursued. Ayan, so to find the peaceful resolution and avoid unnecessary conflict. So dito nag-uusap sila. So sinusubukan nilang humanap ng mapayapang paraan para masolusyonan ng mga bagay-bagay na hindi na nila kailangan mag-away. So ang pagkita natin dito ay ang unified goal. So protesters shared the goal of restoring the democracy and the movements of the president, so maintaining the focus. So syempre, so ang lahat ng mga nagpo-protesta so ay nais mapare-parehong upang ibalik ang demokrasya sa Pangulo, alisin ang Pangulo, so silang magkakasama at nagkakatuon sa mga layunin na ito. So ang pangwalo natin ay strategic approach. So the movement was strategic and organized, so reducing confusing and minimizing the chance of violence. So dito naman maingat silang nagpaplano ng mga bagay upang maiwasan ang kalituhan at mabawasan ang pagkakataon ng karahasan. So number 9 natin ay ang resilience despite the threats. So non-violence, protesters remained committed to the peaceful change. So kahit na sila ay pinagbantaan ng mga walang dahas, so nagpo-protesta at nanatiling nakatuon sa kanilang mapayapang paraan. So sa paggawa ng pagbabago. So the last natin ay ang international support. So the peaceful nature and of the movements gained global sympathy. So making it harder for the government to use violence. So dahil dito, ayan, so ito naman ang pagsampo natin dahil dito mapayapa ang kilusan na naawa sa mga kanila, ang mga tao. So buong mundo ito ay naging mahirap. So para sa gobyerno. So gumagamit ng mga karahasan. So yan lamang po and thank you very much. That was all my report about the People's Power Revolution and sa aking topic na non-violent resistance. So thank you very much.